Good day sir, ask ko lang po the difference if you retire na with 30 years in the service or less than 30 years in the service, no? So ito pong gusto malaman ng ating pong sender, yung pagkakaiba, no, ng pagretiro when you are 30 years in the service and when you are less than 30 years, no? Sinagot ko po ito kaya lamang mayroon kasi pala siya narinig, no? May mga nakapagsabi daw kasi na kapag 30 years na sa serbisyo, 90% ang pension, pero kapag less than 30 years, 25% lang ang pension, no? Sa mga cases na mga ganito mga master, talagang maipapayo ko po sa inyo ay kapag may parang bago kayo naririnig, pwede po kayong humingi ng proof doon po sa nag-share ng information, no, kung ano po yung basis nila kung bakit ganun yung sinasabi nila, no, kasi baka po nai-stress kayo dyan, no? Sino ba naman yung magiging masaya kapag less than 30 years in the service, 25% lang yung magiging pensyon? In reality kasi mga master, yung pagkakaiba ng dalawang sitwasyon na ito ay doon po sa matatanggap na buwanang pensyon, no? If ever na kayo po ay dalawang magkaibigan na mayroon pong parehong sahod sa ngayon, pero magkaiba yung inyo pong length of service. Yung isa ay 30 years more na, tapos ikaw ay hindi pa umabot ng 30 years. Yung pagkakaiba na magiging pension po ninyo, bukod sa pareho yung magiging average ninyo na compensation kasi pareho kayo ng sahod in the last 3 years, tapos yung pagkakaiba nyo is doon lamang sa length of service. Yun po yung factor na pwede pong mas mataas yung magiging pensyon ng higher length of service compared po doon sa mas mababa. Na doon po sa formula ng monthly basic pension ng GSIS, na makikita po natin doon na yung average na monthly compensation in the last 3 years, dinagdagan po yan ng 700 tapos multiplied ng 2.5%, tapos multiplied naman ng inyo pong PPP, no, yung period with paid premiums sa GSIS. Ngayon, kung mahaba yung serbisyo, mas mataas yung PPP, no? Pag maliit lamang yung serbisyo, mas mababa yung PPP niya. So, pag multiply po niyan, mas mataas talaga yung magiging sahod ng may mahabang period with paid premiums sa GSIS, no? Mas mataas talaga yung kanya magiging pension. So yung difference dito is nasa 2.5% in every year of PPP. No, so kung ikaw ay 30 years na, no, yung inyo pong premium remittances sa GSIS is nasa 30 years na. So ang tendency po niyan is nasa 75% pa lamang, no, ng inyo pong average compensation plus 700 pesos, no? Kasi 2.5% sa bawat taon ng inyo pong PPP. So 2.5% times 30 years in service, 75% lamang po yun, no? Hindi pa po 90% na siya pong maximum na pwede po makukuha sa pensyon, no? Yung 90% po, kung pagbabasihan natin sa 2.5% per year, ay nasa 36 years, no? Pero dahil yung basis natin is average compensation plus 700, yung 700 na yun ay, I guess, makakaapekto ng konti, no? Pero more than 35 years talaga yung kinakailangan mo para ma-achieve mo yung 90% sa AMC, no, bilang maximum pension na allowed ng GSIS. No, kapag nasa 36 ka, of course, guaranteed na po yung 90%. So, hindi po totoo na 90% kapag 30 years at 25% lamang kapag less than 30 years. No, of course, pag 29 years ka pa lamang, so 29 multiplied po natin yan ng 2.5, so nasa 72.5% po. So ganyan po yung inyong magiging pensyon. So the more PPP you have, no, the more length of service you have, the more PPP you have. Kapag mas madami yung PPP, mas mataas yung magiging pensyon po ninyo compared doon sa mga kapareho ninyo ng sahod pero mas bata sa serbisyo. So yun po yung pagkakaiba dito po sa dalawa
dalawang ito na magkaibang haba ng serbisyo doon sa kanila po magiging benepisyo kapag sila po ay magretiro na. So sana po ay malinaw ito, no. Pwede niyo naman pong tingnan ang nilalaman ng website ng GSIS. No, nandoon po tayo sa GFAL Active na portion. Mayroon pong retirement benefits. Mababasa po ninyo doon yung lahat ng mga mahalagang impormasyon may kaugnayan po sa mga benepisyo ng mga gustong magretiro na members ng GSIS. So yung mga bagong impormasyon na ibabahagi sa inyo ni kahit sino man po, pwede nyo po silang hingian ng kanilang proof or basis doon sa guidelines na kanila pong sinasabi bago po kayo agad na maniwala sa kanila. No, para po ay maliwanag sa inyo yung mga impormasyon at alam po ninyo na totoo talaga yung impormasyon na yon bago po ninyo hayaang mag-sink in ito sa inyo, at baka po kasi ma-influensyahan yung araw-araw po ninyong iniisip dyan kapag mali naman yung impormasyon na nakakaabot po sa inyo.